Disclaimer: ang kwentong ito ay hango sa mga alamat, kwentong bayan, at mga karanasang naipasa-pasa sa bibig ng matatanda. Layunin nitong maghatid ng kilabot at aral, at hindi ito nilikha upang siraan, lapastanganin, o bastusin ang anumang kultura, paniniwala o relihiyon. Ang ilang pangalan, lugar, at pangyayari ay binago o inayos upang mapanatili ang pribasiya, at mas mapaganda ang daloy ng salaysay. Sa liblib na bahagi ng bundok sa Mindoro, may isang baryo na tila kinalimutan na ng panahon. Ang mga bahay ay gawa sa kahoy at pawid, nakalinya sa gilid ng masukal na kagubatan. Sa araw, payapa at tila walang kakaibang nangyayari, mga bata na naglalaro sa tabi ng ilog, matatandang nagkukwentuhan sa ilalim ng puno ng akasya, at mga kalabaw na umuungol habang nag-aabang ng dilim. Ngunit kapag sumapit ang gabi, may kakaibang lamig na bumabalot sa buong baryo. Isang lamig na hindi dala ng hangin, kundi ng takot na hindi binabanggit ng malakas. Mula pa noong mga ninuno ng mga taga-baryo, umiikot na ang alamat tungkol sa bangkilan, isang uri ng aswang na higit pang nakakatakot kaysa sa karaniwang nilalang. Ang bangkilan, ayon sa matatanda, ay dating tao, isang kaluluwang isinumpa at ngayoy nabubuhay na puno ng galit at gutom. Hindi tulad ng ibang aswang na tahimik na pumipili ng biktima, ang bangkilan ay malupit, nag-iiwan ng bakas ng kanyang puot, mga kalabaw na pinupunit ang tiyan, mga inahing manok na walang laman ang loob, at mga sanggol na bigla na lang nawawala. Si Lemuel, isang binata na kilala sa baryo bilang antinggero, ay lumaki sa gitna ng mga kwentong ito. Ang kanyang lolo, na isang kilalang albularyo at manggagamot, ang nagturo sa kanya ng mga sinaunang orasyon at lihim na karunungan tungkol sa mga anting-anting. Bata pa lang siya nang una niyang makita kung paano ginagamit ng kanyang lolo ang isang maliit na medalyon upang protektahan ang isang buntis laban sa masamang espiritu. Dahil dito, naniwala si Lemuel na may mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng agham o lohika. Ngunit kahit si Lemuel ay hindi pa kailanman humarap sa isang bangkilan. Alam niya na hindi sapat ang tapang o lakas para harapin ang ganoong nilalang. Kailangan niya ng pananalig at ng mga lihim na iniingatan ng kanilang angkan. Isang gabi ng Hunyo, dumagundong ang kulog sa buong kabundukan. Bumuhos ang malakas na ulan na tila ba pinapalis ang lahat ng kaluluwa ng kagubatan. Galing sa kapilya, naglakad si Lemuel pauwi, dala ang kanyang maliit na lampara at nakasukbit sa dibdib ang isang bilog na anting-anting na may ukit na krus at sinaunang simbolo. Ang mga hakbang niya sa putik ay nag-iwan ng mga bakas na agad dinatangay ng ulan. Habang binabaybay niya ang madilim na daan, nakaramdam siya ng isang presensya, mabigat, malamig, at nakakatindig balahibo. Hindi ito ang karaniwang pakiramdam ng pagiging sinusundan, ito'y parang may mga matang nagmamasid mula sa pinakaloob ng kagubatan. Tumigil siya sandali at sa katahimikan ng paligid, tanging tunog ng ulan at malalayong kulog ang naririnig. "Huwag kang lilingon," bulong niya sa sarili, inuulit ang payo ng kanyang lolo, dahil ang mga nilalang ng dilim ay mas lalong lumalakas kapag pinapansin. Ngunit ang kanyang mga mata ay kusang gumalaw, at sa kabila ng mga puno, may nakita siyang aninong hindi normal ang galaw, hindi ito hayop at tiyak na hindi tao. Lumakas ang tibok ng kanyang puso nang mapansin niyang sinusundan siya nito. Humigpit ang kapit niya sa kanyang anting-anting, binigkas ang isang orasyon na natutunan niya noong bata pa siya. Sandaling nagliwanag ang medalyon at sa isang iglap, naramdaman niyang huminto ang presensya. Ngunit hindi iyon ang katapusan. Sa sulok ng kanyang paningin, isang pares ng pulang mata ang sumilay, nagmamasid, nag-aalab sa gutom at galit. Nang marating niya ang kanilang bahay, sinalubong siya ng kanyang inang nag-aalala. "Lemuel, bakit ngayon ka lang?" "Ang lakas ng ulan, baka napano ka," sabi nito habang pinupunasan ang basang buhok niya. Hindi niya masabi ang kanyang nakita, ayaw niyang takutin ang kanyang ina. Ngunit sa puso niya, alam niyang may masamang nangyayari. Kinabukasan, kumalat sa baryo ang balita na isang kalabaw ang natagpuang patay malapit sa ilog. Ang tiyan nito ay punit-punit at ang dugo ay naghalo sa ulan ng gabi. Ang mga matatanda ay nagtipon sa ilalim ng akasya, nag-uusap ng pabulong. "Bangkilan na naman ito," sabi ng isa, halos pabulong na parang ayaw marinig ng mga espiritu. "Sabi ko na nga ba, dapat naghanda tayo ng alay," dagdag pa ng isa. Lalo pang lumala ang takot ng isa sa mga bata sa baryo ang biglang nagkasakit ng walang malinaw na dahilan. Umiiyak ito buong gabi at hindi mapatahan ng kahit anong dasal o gamot.
Ang ilan ay nagsabing baka may sumisilip ng masamang espiritu sa kanilang mga tahanan. Ang ilan naman ay nag-umpisa ng mag-impake, nagbabalak na lisanin ang baryo. Ngunit si Lemuel, sa kabila ng takot, ay hindi na muling umatras. Pinanghawakan niya ang mga salitang iniwan ng kanyang lolo bago ito pumanaw. Hindi lahat na nilalang ng dilim ay isinilang na masama. May mga sugat sa nakaraan na nagbabalik bilang mga halimaw. Kung mayroon kang tapang, huwag mong kalimutan ang awa. Sa gabing iyon, habang nakatingin sa kumikidlat na kalangitan, pinangako ni Lemuel na aalamin ang katotohanan. Hindi niya hahayaan na lamunin ang takot ang baryo. Sa puso niya, may kakaibang pakiramdam, isang kutob na ang bangkilan na nagmamasid sa kanya sa kagubatan ay mailihim na hindi basta-basta maipapaliwanag. Ang kwento ng baryong ito ay magsisimula sa isang binatang may anting-anting at sa isang halimaw na dating tao. Ngunit bago matapos ang gabing iyon, sa ilalim ng malakas na ulan at liwanag ng kidlat, naramdaman ni Lemuel na ito pa lamang ang simula ng isang bangungot na magbabago sa buhay ng lahat. Kinabukasan, nagising si Lemuel ng mas maaga kaysa karaniwan. Ang hangin sa baryo ay tila may bigat, at ang mga ibon na dati nagsisipag-awitan tuwing umaga ay tila natahimik. Ang kanyang ina ay nagluluto ng lugaw sa kusina, ngunit ang mga mata nito ay puno ng pag-aalala. May nagsabi sa akin kagabi, bulong nito, na may nakita raw sa may isa pa mga yapak na hindi tao. Hindi sumagot si Lemuel, sa halip, kinuha niya ang kanyang maliit na supot ng mga anting-anting at inipit sa ilalim ng kanyang kamiseta ang pinakamahalaga sa lahat, ang bilog na may ukit na krus at sinaunang simbolo. Habang lumalakad siya patungong kagubatan, naalala niya ang unang pagkakataon na sinabi ng kanyang lolo ang tungkol sa bangkilan. Kung makikita mo siya, sabi ng matanda noon, huwag mong hayaang pangunahan ka ng takot. Mas matalim ang kanyang gutom kapag naamoy niya iyon. Pinilit niyang alalahanin ang mga orasyon, ang tamang hakbang sa pag-usal ng mga dasal na maaaring magpahina sa isang halimaw. Sumapit ang dapit hapon at nagsimulang bumuhos ang ulan. Ang mga dahon ng puno ay nagsisipagpasa ng mga patak, at ang lupa ay naging madulas at maputi. Lumalalim ang dilim habang bumabagtas si Lemuel pauwi galing sa bahay ng kanyang kaibigang si Inigo, kung saan siya nagtanong tungkol sa mga yapak. Ngunit walang nakakaalam ng higit pang detalye. Tanging mga bulong-bulungan ang natanggap niya, mga kwento ng isang babaeng isinumpa, isang trahedya na hindi na muling binanggit. Sa gitna ng daan, isang kakaibang katahimikan ang bumalot. Ang ingay ng kuliglig ay naglaho at ang mga patak ng ulan ay tila nagbago ng tunog. Bigla niyang naramdaman ang presensya, isang malamig na dampi sa batok, parang hininga ng isang nilalang na hindi dapat naroon. Pinabilis niya ang kanyang hakbang, ngunit sa bawat galaw niya ay naririnig niya ang kakaibang kaluskos sa mga tuyong sanga sa kanyang paligid. Sa isang iglap may aninong dumaan sa kanyang harapan. Mabilis itong gumalaw, hindi tulad ng tao o hayop. Nang huminto siya at huminga ng malalim, tumama sa kanyang pandinig ang mababang ungol, isang tunog na hindi niya pa kailanman narinig, mababa at puno ng galit, ngunit may bakas ng lungkot. Tumigil siya at marahang hinawakan ang kanyang anting-anting. Sa ngalan ng liwanag, huwag kang lalapit, mahinang bulong niya, inuusal ang unang linya ng orasyon. Ngunit mula sa dilim, dalawang pulang mata ang nagliyab. Unti-unting lumitaw ang bangkilan, matangkad, payat ngunit napakatindi ng dating. Ang balat nito ay kulay abo na tila tuyot na balat ng puno, at ang mga kuko ay mahahaba at matulis. Ngunit ang pinakanakakakilabot ay ang mukha nito, isang anyong pangtao na tila baluktot ng puot at paghihirap. Dahan-dahang lumapit ang bangkilan, ang bawat hakbang ay nagdudulot ng pag-uga ng mga dahon at maliliit na bato. Humigpit ang hawak ni Lemuel sa kanyang anting-anting at umatras ng bahagya. Pinilit niyang maging matatag, ngunit ramdam niya ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Sa kabila ng takot, napansin niya ang isang kakaibang bagay, hindi agad umatake ang halimaw. Parang nag-aalinlangan ito, parang may tinig na pumipigil dito. Bakit hindi mo ako tinatapos? Mahinang bulong ni Lemuel, halos hindi niya alam kung bakit niya iyon nasabi. Sandali silang nagkatitigan, mga mata ng binata na puno ng kaba, ngunit may bahid ng awa, at mga mata ng bangkilan na nagliliyab ngunit nagtatago ng isang kwento. Sa isang iglap, sumigaw ang nilalang, isang nakabibinging alulong na nagpatigil sa mga kulog at nagpauga sa mga puno. Tumakbo ito palayo, naglaho sa pagitan ng mga anino at ulan, iniwan si Lemuel na nanginginig at halos hindi makahinga.
Pag-uwi niya, basang-basa at maputla, sinalubong siya ni Inigo na nag-aalala. Anong nangyari sa'yo, Lem? Tanong nito. Hindi agad siya sumagot, sa halip, umupo siya sa ilalim ng bubong at tumitig sa madilim na kagubatan. Hindi siya tulad ng sinasabi nila, mahinang bulong niya. May kung ano sa kanya, hindi lang siya gutom. Parang nasasaktan siya. Habang lumalalim ang gabi, hindi mapakali si Lemuel. Ang imahe ng mga pulang mata ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. May tanong na umuukit sa kanyang puso, bakit nag-aalinlangan ang bangkilan? At bakit tila may kalungkutan sa mga mata nito? Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya hindi lang ng takot, kundi ng kakaibang awa para sa isang halimaw na sinasabing walang puso. Sa labas, muling dumagundong ang kulog at ang hangin ay humihip na parang may binubulong. Sa dilim ng gabing iyon, nagsimula ang ugnayan sa pagitan ng isang antingerong binata at isang nilalang na isinumpa, ugnayang magdadala ng kasaysayan ng baryo sa isang pagbabago na hindi pa nila kailanman naisip. Kinabukasan, habang naglalakad si Lemuel sa gilid ng baryo, ramdam niya ang bigat ng mga matang nakamasid sa kanya. Ang mga kapitbahay ay nagbubulungan, pinag-uusapan ang nangyari kagabi, mga yapak sa putikan na hindi umano galing sa tao, at ang mga alingaw ng isang sigaw na nagmula sa kagubatan. Subalit mas mabigat ang gumugulo sa isip ni Lemuel, ang pulang mga mata ng bangkilan na nagtataglay ng isang emosyon na hindi niya mawari. Hindi iyon ang walang bahid-awang tingin ng isang halimaw na gutom lamang, may lungkot, may galit at may tinatagong kwento. Sa kanyang paghahanap ng mga sagot, pinuntahan niya ang pinakamatanda sa baryo, si Lola Tasing, isang matandang babailan na bihira nang lumabas ng kanyang kubo. Ang paligid ng kubo ni Lola Tasing ay puno ng mga lumang anting-anting, dahon ng saging, at mga tuyong halamang nakasabit bilang pananggalang sa masasamang espiritu. Bago siya pumasok, nagbigay galang si Lemuel sa pamamagitan ng pagyuko at pag-usa ng isang dasal. Lemuel, tinig ng matanda na parang basag na kampana, alam kong may nakita ka kagabi. Hindi na nagulat si Lemuel, kilala si Lola Tasing sa baryo bilang isang nakakakita ng mga bagay na hindi abot ng karaniwang mata. Umupo siya sa banig at nagtanong, Lola, totoo ba na dati siyang tao? Tahimik na nagsindi ng insenso ang matanda at nagsimulang magkwento. Dati siyang tao. Siya ay si Ariana, isang dalaga mula sa baryong ito, mga 50 taon na ang nakaraan. Maganda siya, mabait, at marunong sa halamang gamot. Ngunit higit sa lahat, siya'y mapagkakatiwalaan. Habang nagsasalita si Lola Tasing, tila bumalik ang oras, ang mga mata ng matanda ay naglalakbay sa nakaraan. Noong panahong iyon, dumating sa baryo ang isang grupo ng mga sundalo na naghanap ng pagkain at masisilungan. Tinulungan sila ni Ariana, ngunit may ilan sa mga taga-baryo ang nagtaksil. Pinagbintangan nila si Ariana ng pakikipagsabwatan, at upang mailigtas ang sarili, itinuro siya ng mga dating kaibigan bilang salarin sa isang krimen na hindi niya ginawa. Dahil sa galit ng mga sundalo at takot ng mga taga-baryo, si Ariana ay binugbog, inabandona, at iniwan sa kagubatan na sugatan at umiiyak. Sa kagubatan, patuloy ni Lola Tasing, isang nilalang ng dilim ang nakakita sa kanya. Isinumpa siya, binigyan siya ng bagong anyo, isang bangkilan, bilang gantimpala sa kanyang galit at pagkamuhi. Simula noon, ang kanyang kaluluwa ay nabalot ng puot. Ngunit may bahagi sa kanya na nananatiling tao, ang bahaging iyon ang nakita mo kagabi. Habang nakikinig, hindi maiwasan ni Lemuel ang lungkot at galit. Paano nagawa ng mga tao noon nasaktan ang isang inosenteng babae? At ngayon, ang kanilang kasalanan ay bumabalik upang pahirapan ang buong baryo. Lumapit si Lola Tasing at ipinatong ang kanyang kulubot na kamay sa balikat ni Lemuel. Kung nais mong tapusin ang sumpa, hindi sapat ang lakas o armas. Kailangan mong hanapin ang pinagmulan ng kanyang sakit, ang katotohanan. At higit sa lahat, kailangan mong magpakita ng awa. Ngunit mag-ingat ka, Lemuel. Kapag nagtagumpay ang kanyang puot, walang anting-anting na makapagliligtas sa iyo. Kinagabihan, nagpunta si Lemuel sa lumang sementeryo sa gilid ng baryo, isang lugar na matagal nang iniiwasan ng mga tao. Dito umano huling nakita si Ariana bago siya naging bangkilan. Ang hangin ay malamig at ang mga punong mangga ay tila nagbubulong. May kakaibang katahimikan sa paligid, maliban sa malayong pagtaho ng aso. Dinala niya ang lampara ng kanyang lolo at ang isang maliit na aklat ng mga sinaunang dasal.
Habang sinusuri niya ang lumang mga bato sa sementeryo, nakakita siya ng isang libingan na halos natatakpan na ng damo. Ang pangalan ni Ariana ay bahagyang mababasa pa, ang mga titik ay kinain na ng panahon. Napalunok si Lemuel at tahimik na nagdasal. Sa kanyang pagyuko, napansin niya ang mga bakas ng kuko sa malapit na puno, mga bakas na tila ba nagpapatunay ng paghihirap at galit. Habang lumalalim ang gabi, may malamig na hangin na dumaan sa kanyang likuran. Akala niya iisa lamang itong dampi ng hangin, ngunit may boses na sumunod, isang bulong, mahina ngunit malinaw, tulong kinapalingon siya, ngunit walang tao. Ang paligid ay tila nabalot ng makapal na hamog, at sa malayo, isang anino ang gumalaw. Kinabukasan, nagbalik siya sa baryo na may bigat sa puso. Alam niya na hindi simpleng halimaw ang kanyang kalaban. Ang bangkilan ay isang kaluluwang nilamon ng puot dahil sa pagtataksil. Kung nais niyang protektahan ang baryo, kailangan niyang alamin kung paano niya maibabalik ang pagkatao ni Ariana, isang gawain na higit na mas mahirap kaysa sa pakikipaglaban. Ang kaalaman tungkol sa nakaraan ay nagsilbing bagong pag-asa para kay Lemuel, ngunit kasabay nito ay isang mas mabigat na pasanin. Ang bangkilan ay hindi lamang isang banta, siya ay isang biktima. At sa bawat araw na lumilipas, lalong lumalalim ang ugnayan sa pagitan ng binata at ng nilalang na isinumpa, isang ugnayan na magdadala sa kanila sa isang laban sa pagitan ng awa at galit, ng tao at halimaw, ng pag-asa at sumpa. Nagsimula ang unos ng isang gabi ng bagong buwan. Ang kalangitan ay maitim na parang uling, at ang hangin ay nagdadala ng amoy ng nabubulok na dahon at basang lupa. Ang mga bata sa baryo ay maagang pinatulog ng kanilang mga magulang, at ang mga matatanda ay nagtipon sa gitna ng baryo, nagdarasal ng rosaryo, habang pinapaligiran ng mga kandila ang kapilya. Lahat ay may kutob, alam nila na may mangyayari. Si Lemuel, suot ang kanyang pinakamahalagang anting-anting at dala ang mga dasal na itinuro ng kanyang lolo, ay naglakad palayo sa ilaw ng baryo, papunta sa gilid ng kagubatan. Habang papalapit siya sa hangganan ng kagubatan, sumalubong ang malakas na ihip ng hangin na parang nagbababala. Naririnig niya ang mga alulong ng mga aso sa malayo at ang walang tigil na pag-uga ng mga sanga ng puno. Sa kanyang dibdib, mabilis ang tibok ng kanyang puso, ngunit matatag ang kanyang mga hakbang. Alam niyang darating na ang bangkilan, at alam din niyang hindi lamang ito isang labanan ng lakas. Ito ay magiging labanan ng pananampalataya at awa. Biglang nagpakita ang bangkilan sa gitna ng madilim na daan. Ang pulang mga mata nito ay nagliliyab sa dilim, at ang kanyang anyo ay mas kahindik-hindik kaysa dati. Ang mga kuko ay mas mahahaba, ang mga ngipin ay mas matalim, at ang balat ay puno ng mga bitak na tila nagbubuga ng usok. Sa bawat hakbang nito, ang lupa ay tila nanginginig. Sumigaw ito, isang nakabibinging alulong na nagpatigil sa mga kuliglig at nagpauga sa mga puno. Tumayo si Lemuel, hindi gumagalaw, habang inilalapit ang kanyang anting-anting sa kanyang dibdib. Nag-usal siya ng unang orasyon, at sa isang iglap, nagliwanag ang maliit na medalyon, nagbuga ng malamlam na liwanag na pumunit sa dilim. Nag-atubiling umatras ang bangkilan, ngunit hindi ito tumigil. Umikot ito sa paligid ni Lemuel, tila sinusukat ang kanyang tapang. Sa isang mabilis na galaw, umatake ang bangkilan. Tumalon ito, naggangalit ang mga kuko, ngunit nakailag si Lemuel at iniwasan ang matalim na mga kuko na muntik nang sumira sa kanyang balikat. Sa bawat dasal na kanyang binibigkas, nagkakaroon siya ng lakas at tapang. Ngunit sa bawat oras na bumibitaw siya ng isang linya, naririnig niya ang isang mahinang ungol mula sa bangkilan, isang ungol na hindi lamang puno ng galit, kundi ng sakit at paghihinagpis. Magtatapos ka ba sa galit na ito, Ariana? Sigaw ni Lemuel habang umiilag sa isa pang atake. Hindi ito ang tanging landas? Sandaling natigilan ang bangkilan. Sa dilim, nakita ni Lemuel ang isang luha na dumaloy mula sa pulang mata nito, isang sandaling nagpapatunay na may bahaging tao pa rin ang halimaw na ito. Ngunit kaagad din itong nagbalik sa pagiging mabangis, tila mas galit pa dahil sa sariling kahinaan. Tumalon muli ito at sinubukang dakmain si Lemuel, ngunit nailabas niya ang isang maliit na bato na may ukit na sinaunang simbolo at itinapat iyon. Kumislap ang liwanag at natabig ang halimaw. Nagpatuloy ang kanilang labanan sa gitna ng ulan at kulog. Ang mga puno ay bumubual sa lakas ng kanilang banggaan, at ang lupa ay nagmimistulang pulang putik sa mga bakas ng bangkilan. Sa bawat saglit, naramdaman ni Lemuel ang bigat ng laban,
hindi lamang ito laban para sa kanyang buhay, kundi para sa kaluluwa ng nilalang na minsang naging inosenteng babae. Habang papalapit ang hating gabi, napagtanto ni Lemuel na hindi niya kailangang patayin ang bangkilan. Ang kailangan niya ay ipaalala rito ang kanyang dating pagkatao. Sa gitna ng kanilang paglalaban, itinapat niya ang kanyang anting-anting sa kalangitan at sumigaw, inuusal ang pinakamakapangyarihang dasal na iniwan ng kanyang lolo. Ang liwanag ay kumalat sa paligid, nagbigay ng kakaibang init sa malamig na kagubatan. Huminto ang bangkilan, napahawak sa kanyang ulo na tila naguguluhan. Sa mga mata nito, nawala ang pulang ningning at napalitan ng basag na pag-asa. Ngunit hindi pa tapos ang lahat, sa kabila ng sandaling iyon ng kahinaan, ang sumpa ay malakas pa rin, at isang pag-alulong ang muling umalingaw-ngaw, mas masakit kaysa kanina. Sa malayo, nagsimula ng magdasal ang mga taga-baryo, naririnig ang kanilang mga tinig na nagkakaisa. Sa huling pag-atake ng gabing iyon, hindi umatake ang bangkilan upang patayin, bagkus ay umatake ito na parang nagsusumamo, isang huling pagsubok para sa kanyang kaluluwa. Huminga ng malalim si Lemuel, at sa halip na umatras, iniabot niya ang kanyang kamay. Sa pagitan ng kulog, ulan, at liwanag ng anting-anting, nagtagpo ang dalawang nilalang, isang binata na may pananampalataya at isang halimaw na nagtatago ng sakit. Ngunit alam ni Lemuel, ito'y simula pa lamang. Ang sumpa ay hindi basta-basta mapuputol. At habang bumabalik ang bangkilan sa dilim ng kagubatan, dala nito ang isang basag na alaala, isang paalala na may pag-asa pa ring natitira sa kailaliman ng kadiliman. Kinabukasan, hindi pa man tuluyang sumisikat ang araw, nag-impake na si Lemuel ng kaunting bigas, isang lumang kutsilyong tagapagmana, at ang maliit na aklat ng mga dasal na iniwan ng kanyang lolo. Alam niyang ang laban sa bangkilan ay hindi matatapos sa isang gabi lamang. Ang nakitang luha sa mga mata ni Ariana, ang dating pagkatao ng bangkilan, ay nagsilbing patunay na may pag-asa pa. Ngunit alam din niyang ang sumpa ay malakas, at kung hindi siya kikilos, lulunukin ng puot ang lahat. Bago siya umalis, nilapitan niya ang kanyang ina na nag-aalala at ayaw siyang payagang lumakad ng mag-isa. Anak, sabi nito habang hawak ang kamay niya, ang kagubatan ay hindi para sa mga walang gabay. Baka hindi ka na makabalik. Ngunit matatag ang boses ni Lemuel. Kailangan kong subukan, Nay. Kung may pag-asa pang mailigtas siya, kailangan kong gawin. Naglakad siya papasok sa gubat, dala ang mabigat na kalooban at pananampalatayang mas matibay kaysa sa takot. Ang kagubatan ay tila may sariling buhay, ang mga puno ay nagsasayaw sa ihip ng hangin, ang mga anino ay gumagalaw na parang nagmamasid, at ang mga hayop ay tila nagmamatsyag sa bawat hakbang niya. Sa malayo, naririnig niya ang lagaslas ng isang malalim na ilog at ang alulong ng mga hayop na hindi niya kilala. Matapos ang ilang oras na paglalakad, nakarating siya sa isang matarik na bangin, kung saan umano naninirahan ang isang matandang babailan na kilala bilang huling tagapangalaga ng sinaunang karunungan. Ang lugar ay tila hiwalay sa mundo, mga batong kumikislap sa sikat ng araw, mga halamang gamot na hindi niya pa nakita, at isang kakaibang enerhiya na bumabalot sa paligid. Dito niya natagpuan si Aling Daya, isang payat at matandang babae na may mahabang buhok na puti at mga mata na tila nakakakita ng kaluluwa. Batang Lemuel, bati nito bago pa man siya makapagsalita, alam ko kung bakit ka narito. Nagulat si Lemuel, ngunit nagpatuloy ang babailan, ang bangkilan na hinahanap mo, si Ariana, ay hindi na matutulungan ng karaniwang dasal. Ang sumpang bumabalot sa kanya ay malalim at matanda na. Kakailanganin mo ang isang ritual, isang pagsubok na susukat sa iyong puso. Ipinakita ni Aling Daya ang isang sinaunang pergamino na naglalaman ng mga simbolo at orasyon. Ayon dito, ang sumpa ng isang bangkilan ay maaari lamang mabasag sa pamamagitan ng isang ritual ng pagpapalaya. Kailangang pagsamahin ang dugo ng nagtatangkang magligtas at ang luha ng isinumpa, at ito ay gawin sa gabi ng kabilugan ng buwan. Ngunit may isang kondisyon, ang nagtatangkang magligtas ay dapat na walang bahid ng galit sa kanyang puso, sapagkat kung mayroon, siya mismo ang malalamon ng sumpa. Nagpasya si Lemuel na tanggapin ang hamon. Binigyan siya ni Aling Daya ng ilang halamang gamot, isang maliit na sisidlang bakal na gagamitin sa ritual, at mga paalala, hindi sapat ang tapang, Lemuel. Kakailanganin mo ng kabutihang loob at pag-unawa. Ang bangkilan ay hindi kaaway, siya ay isang sugatang kaluluwa. Sa kanyang pagbabalik, nadaanan niya ang isang bahagi ng kagubatan na hindi niya pa nakikita noon.
Ang mga puno ay nagmistulang mga aninong nagbabantay at ang hangin ay malamig na parang yelo. Dito, nakatagpo siya ng isang nilalang na tila nagmamasid, isang tikbalang, kalahating tao at kalahating kabayo na nagbabadya ng panganib. Ngunit hindi ito umatake, sa halip, tila sinusukat lamang ang kanyang katatagan. Nag-usal si Lemuel ng isang dasal at marahang nagpatuloy, pinilit huwag ipakita ang takot. Pagsapit ng dapit hapon, nakarating siya sa isang lumang ilog kung saan kailangan niyang tumawid upang makabalik sa baryo. Ngunit ang ilog ay malakas ang agos at puno ng malalaking bato. Nagdasal siya bago tumawid, at sa gitna ng pagtawid, naramdaman niya ang isang malamig na presensya sa ilalim ng tubig, parang isang espiritu na sumusubok sa kanyang tapang. Halos madulas siya sa isang bato, ngunit agad niyang naalala ang mga salitang iniwan ng kanyang lolo, ang liwanag ay nasa mga may awa. Pagdating niya sa kabilang pampang, huminga siya ng malalim. Malayo pa ang kanyang lalakbayin, ngunit dala niya ang bagong pag-asa. Sa kanyang mga kamay, mahigpit niyang hinawakan ang sisidlang bakal at ang mga halamang gamot. Sa kanyang puso, pinatatag niya ang kanyang pananalig na may paraan para maibalik si Ariana, para matigil ang sumpa, at para iligtas ang baryo. Sa gabi, habang nagkukubli siya sa ilalim ng isang malaking puno upang magpahinga, napatingala siya sa mga bituin. Sa kabila ng dilim, may liwanag pa rin sa langit, mga bituin na nagpapaalala sa kanya na kahit sa pinakamadilim na panahon, may pag-asa pa ring nagniningning. Pinikit niya ang kanyang mga mata at bumulong, Ariana, hintayin mo ako. Hindi ko hahayaang lamunin ka ng kadiliman. At sa di kalayuan, sa anino ng kagubatan, isang pares ng pulang mata ang tahimik na nakamasid, tila may bahid ng pag-asa na matagal nang nawala. Pagsapit ng gabi ng kabilugan ng buwan, ang baryo ay natatakpan ng isang katahimikan na halos mabingi. Ang mga aso ay hindi tumatahol at ang mga kuliglig ay tila natigil sa kanilang awitin. Ang liwanag ng buwan ay maliwanag at malamig, parang isang matang nagmamasid mula sa langit. Si Lemuel ay nakaupo sa gitna ng kagubatan, hawak ang mga gamit na ibinigay ni Aling Daya, ang bakal na sisidlan, ang mga halamang gamot, at ang sinaunang pergamino. Sa kanyang dibdib, nakasabit ang pinakamakapangyarihan niyang anting-anting, kumikislap ng bahagya sa liwanag ng buwan. Bago pa man simulan ang ritual, nagsindi siya ng 3 kandila sa paligid, isang simbolo ng liwanag, awa, at pananampalataya. Ang usok ng mga halamang gamot na sinunog niya ay naghalo sa malamig na hangin, nagbibigay ng kakaibang amoy na pumupuno sa paligid. Huminga siya ng malalim at sinimulang bigkasin ang unang orasyon. Ang kanyang tinig ay bahagyang nanginginig, ngunit pinilit niyang maging matatag. Mula sa dilim, isang mababang ungol ang nagmula, isang ungol na pamilyar na sa kanya. Ang bangkilan ay lumitaw mula sa mga anino, ang pulang mga mata nito ay muling nagliyab. Ngunit may kakaibang pagbabago ngayon, mas mabagal ang hakbang nito, mas mabigat ang bawat galaw. Parang may pagod at pagkalito sa kanyang anyo. Ang balat nito ay tila mas basag at ang mga kuko ay nanginginig. Ariana, tawag ni Lemuel, halos isang bulong. Nandito ako hindi para labanan ka, kundi para iligtas ka. Huminto ang bangkilan, ilang metro ang layo mula sa kanya. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, ang halimaw ay tila nag-aalinlangan. Inilapag ni Lemuel ang kanyang anting-anting sa gitna ng 3 kandila at inalis ang takip ng sisidlan. Hinugot niya ang maliit na kutsilyo at hiwa sa kanyang palad, isang sakripisyong dugo na kinakailangan para sa ritual. Ang dugo ay bumagsak sa bakal na sisidlan, sumama sa mga halamang gamot at nagbuga ng asul na liwanag. Kung may bahid ng tao pa sa'yo, bulong niya, ipakita mo sa akin ngayon. Lumapit ng kaunti ang bangkilan. Ang mga hakbang nito ay nag-iwan ng malalalim na baka sa basang lupa. Ngunit sa paglapit nito, biglang humip ang malamig na hangin at umalingaw ang isang sigaw na tila galing sa kalaliman ng lupa. Ang mga puno ay umuga at ang mga kandila ay muntik ng mamatay. Tumayo si Lemuel at nagpatuloy sa pagbigkas ng mga dasal, pinipilit na huwag matinag. Sa isang sandali, tumigil ang bangkilan at tumingin sa kanya. Sa mga pulang mata nito, may kumikislap na luha. Dahan-dahan itong lumapit at, sa halip na umatake, nagpakita ng pag-aalinlangan. Umupo ito sa lupa, ang itsura ay parang isang taong basag at pagod. Tumulo ang isang luha mula sa mata nito, isang patak na may bahid ng liwanag. Agad na kinuha iyon ni Lemuel gamit ang sisidlan, pinagsama ang dugo at luha, at muling nagdasal.
Biglang kumulog ng malakas at ang lupa ay umuga. Ang hangin ay nagdala ng mga bulong na tila mga tinig ng mga espiritu. Ang liwanag ng buwan ay nagmistulang mas maliwanag at ang mga kandila ay nagliyab ng mas mataas. Ang bangkilan ay napahiyaw, isang sigaw na puno ng sakit at galit, habang ang kanyang anyo ay nagsimulang magbago. Ang balat nito ay nagbitak at nagpakawala ng usok, at ang pulang mga mata ay unti-unting namutla. Labanan mo ang sumpa, Ariana, sigaw ni Lemuel. Hindi ka nilamon ng dilim, hindi ka masama. Sa bawat salitang binitawan niya, ang anyo ng bangkilan ay patuloy na nababago. Ang matatalim na kuko ay unti-unting naglaho, at ang baluktot na katawan ay muling bumalik sa isang mas mahinang anyo. Ngunit hindi naging madali ang proseso. Ang sumpa ay tila humihigpit, sinusubukang bawiin ang halimaw. Ang mga anino sa paligid ay kumilos na parang mga kamay na sumusubok hilahin si Ariana, pabalik sa kadiliman. Hindi nagpatinag si Lemuel. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa noo ng bangkilan at ipinagpatuloy ang dasal, mas malakas, mas matatag. Sa ngalan ng awa, sa ngalan ng liwanag, bumalik ka sa iyong pagkatao. Isang huling kulog ang dumagundong, at isang liwanag na kasing puti ng araw ang bumalot sa kanila. Nang maglaho ang liwanag, hindi na bangkilan ang nakaluhod sa lupa, isang babae na may basang buhok, maputlang balat, at mga mata na puno ng pagkalito at takot. Siya si Ariana, muling tao, ngunit basag ang puso at pagod ang kaluluwa. Si Lemuel ay napaluhod sa pagod at halos hindi na makahinga. Ngunit sa kanyang dibdib, naroon ang pakiramdam ng tagumpay at pag-asa. Sa unang pagkakataon matapos ang 50 taon, ang sumpa ng bangkilan ay nabasag. Ngunit alam niyang hindi pa tapos ang lahat, kailangan pa ring harapin ang baryo, ang galit ng mga tao, at ang takot na matagal nang bumabalot sa kanila. Sa malayo, ang hangin ay tila nagdala ng isang mahinang bulong, hindi na boses ng galit o puot, kundi isang bulong ng pasasalamat. Sa unang sinag ng araw matapos ang ritual, tila nagbago ang buong paligid ng baryo. Ang malamig at mabigat na hangin ng kagubatan ay napalitan ng isang banayad na simoy. Ang mga ibon na ilang buwan nang hindi marinig ay muling nag-awitan, at ang mga puno ay tila mas sariwa ang kulay. Si Lemuel, bagamat pagod at may mga sugat pa sa palad, ay buhat-buhat si Ariana, mahina, nanginginig, at tila muling isinilang. Pagbalik nila sa baryo, sinalubong sila ng mga nag-aalalang kapitbahay. Ang ilan ay agad kumapit sa mga sibat at gulok, handang ipagtanggol ang kanilang pamilya. Ang iba na may nagtatago sa likod ng mga pintuan, nagbubulong-bulungan. Nang makita nilang kasama ni Lemuel ang babae na dating kinatatakutang bangkilan, kumalat ang takot at galit. Lemuel, sigaw ni Mang Ruben, isa sa matatandang taga-baryo. Bakit mo siya dinala rito? Dapat na nating tapusin ang lahat, bago pa siya muling maging halimaw. Ngunit buong tapang na humakbang si Lemuel sa gitna ng plaza, ang anting-anting sa kanyang dibdib ay kumikislap pa rin. Hindi na siya halimaw, mariin niyang sabi. Tingnan ninyo, hindi na siya bangkilan. Tao na siya ulit. Nagkagulo ang mga tao, ang ilan ay hindi makapaniwala. Ang mga matatanda ay nagkumpol-kumpol, nag-uusap ng pabulong, samantalang ang mga bata ay sumisilip mula sa mga bintana. Humakbang si Aling Daya, na naglakad mula sa kagubatan na parang alam na niya ang nangyari. Totoo ang kanyang sinasabi, anya. Ang sumpa ay nabasag. Ang kadiliman na gumapo sa kanya ay napalayas na. Si Ariana, bagamat nanghihina pa, ay lumuhod sa harap ng mga tao at nagsimulang umiyak. Patawarin ninyo ako, mahina niyang sabi, halos hindi marinig. Hindi ko ginusto ang mga nangyari. Matagal na akong bihag ng sumpa. Ang kanyang mga luha ay totoo at puno ng sakit, at kahit ang mga pinakamatigas ang puso sa baryo ay nakaramdam ng awa. Ngunit hindi lahat ay madaling nakumbinsi. May ilan na sumigaw ng, paano kung peke lang iyan? Paano kung bumalik ang halimaw sa susunod na gabi? Si Lemuel ay muling nagsalita, ngunit ngayon ay mas malumanay. Kung hindi tayo magpatawad, kung patuloy tayong magpapadala sa takot, wala tayong pinagkaiba sa sumpang kumain sa kanya. Ang awa ang nagligtas sa kanya, huwag nating hayaang mamatay ang awa sa ating mga puso. Dahan-dahang lumapit ang isang batang lalaki, hawak-hawak ang isang maliit na rosaryo. Ate, mahinang sabi nito kay Ariana, ikaw ba talaga ang bangkilan na narinig namin sa mga kwento? Tumango siya, at sa unang pagkakataon ay ngumiti ng malungkot. Pero hindi na ako iyon ngayon.
Ang bata ay ngumiti rin at iniabot sa kanya ang rosaryo, isang maliit na kilos na nagsilbing unang tanda ng pagtanggap. Mula noon, nagbago ang ihip ng hangin sa baryo. Pinayagan ng mga matatanda si Ariana na manatili, ngunit sa ilalim ng pagbabantay ni Lemuel at ng ilang nakatatanda. Tinulungan siyang muling maglakad, magtrabaho at makihalubilo. Ang dating malupit at takot na baryo ay unti-unting natutong magtiwala muli. Ang mga gabi ay hindi na kasing dilim gaya ng dati, at ang mga kwentong takot tungkol sa bangkilan ay napalitan ng mga kwento ng pag-asa at milagro. Habang lumilipas ang mga linggo, nakitaan si Ariana ng mga pagbabago. Ang mga mata niya, na dati pulang-pula at malamig, ay naging malinaw at puno ng buhay. Madalas siyang nakikitang nag-aalaga ng mga halaman at tumutulong sa mga matatanda. Ngunit sa kanyang mga gabi, may mga sandaling nananahimik siya, tinitingnan ang buwan na para bang may mga alaala pa ring bumabalik, mga alaala ng mga taon na ginugol niya bilang isang halimaw. Isang gabi, habang nagbabantay si Lemuel sa gilid ng baryo, nilapitan siya ni Ariana. "Hindi ko alam kung paano ako makakabawi sa'yo," sabi niya, ang tinig niya ay mahina ngunit puno ng damdamin. "Hindi mo kailangang bumawi," sagot ni Lemuel, nakangiti. "Ang mahalaga, bumalik ka. Ang mahalaga, pinili mong lumaban." Naglakad silang dalawa sa ilalim ng maliwanag na buwan. Ang kagubatan, na dati nagtatago ng bangis at takot, ay tila naging saksi ngayon sa isang bagong simula. Sa bawat hakbang nila, ang mga anino ng nakaraan ay unti-unting naglalaho, at ang baryo ay muling natutong huminga ng maluwag. Ngunit sa kaibuturan ni Lemuel, alam niyang may mga sugat na hindi basta-basta maghihilom. Ang kwento ng bangkilan ay mananatili sa mga kwento ng baryo, hindi na bilang isang alamat ng takot, kundi bilang paalala na kahit ang pinakamadilim na puso ay maaaring maliwanagan ng awa at pag-ibig. Makalipas ang ilang buwan, muling bumalik ang katahimikan at sigla sa baryo. Ang mga taniman ay muling namunga ng sagana, at ang mga gabi ay muling naging payapa. Ang mga matatanda, na dati po ng pangamba, ay muling nagkukwentuhan sa ilalim ng mga punong mangga tuwing dapit hapon. Ngunit sa bawat halakhak at awitin ng mga bata, may isang alaala na hindi kayang burahin, ang gabing dumating ang bangkilan at ang kabayanihang nagligtas sa kanila. Isang gabi, nagpasya si Lemuel na kausapin ang buong baryo. Tinipon niya ang mga tao sa plaza, kung saan unang ipinakita ni Ariana ang kanyang pagsisisi. Nasa kanyang mga mata ang katiyakan at pag-aalala. "Mga kabaryo," panimula niya, "alam kong marami sa atin ang natakot at nasaktan. Alam kong may mga sugat na hindi basta-basta maghihilom. Ngunit may isang bagay na dapat nating tandaan, hindi lahat na nilalang na ating kinatatakutan ay talagang kaaway." Tahimik ang mga tao. Ang ilan ay nakatingin kay Ariana, na ngayon ay nakaupo sa gilid, mahina pa rin ngunit may kaunting ngiti sa kanyang mga labi. Ang sumpa na bumalot sa kanya, patuloy ni Lemuel, ay hindi simpleng kasamaan. Isa itong paalala na ang galit at inggit ay maaaring maging mitsa ng kapahamakan. Ngunit higit sa lahat, ito rin ay paalala na may kapangyarihan ang awa. Ang awa ang nagligtas sa kanya, at ang awa ang nagligtas sa atin mula sa sarili nating takot. Lumapit si Aling Daya at nagsalita rin, "Ang kagubatan ay may mga lihim na hindi pa natin alam. May mga nilalang na hindi natin maunawaan. Ngunit kung haharapin natin ang lahat ng iyon na may paggalang at kabutihan, hindi tayo madaling maliligaw." Ang mga kabataan ng baryo ay nakinig ng mabuti. Para sa kanila, ang bangkilan ay hindi na isang halimaw sa kwento ng takot, kundi isang halimbawa ng pagkakamali, pag-ibig at pagtubos. Isa sa mga batang lalaki ang nagtanong, "Kuya Lemuel, ibig bang sabihin nito kung may ibang nilalang pa na gaya niya, tutulungan din natin?" Umiti si Lemuel at sumagot, "Kung may pag-asa pang matubos ang isang kaluluwa, bakit hindi natin susubukan?" Sa sumunod na mga araw, naging mas bukas ang mga tao sa kagubatan na dati nilang iniiwasan. Tinuruan sila ni Ariana at Aling Daya kung paano gumamit ng mga halamang gamot para sa pagpapagaling at hindi para sa sumpa. Ang mga kababaihan ay nagsimulang magdala ng pagkain sa mga dumaraang manlalakbay, at ang mga kalalakihan ay nagtayo ng mas matibay na mga tulay at daan, hindi upang itaboy ang kagubatan, kundi upang yakapin ito ng may pag-iingat at paggalang. Isang dapit hapon, naglakad sina Lemuel at Ariana papunta sa ilog kung saan siya halos nalunod sa kanyang paglalakbay. Ang tubig ay malinaw na ngayon at ang paligid ay tila kumikislap sa liwanag ng papalubog na araw.
Minsan, sabi ni Ariana, iniisip ko kung bakit ako pinili ng sumpa. Pero ngayong nandito ako, naiintindihan ko na. Hindi para pahirapan ako, kundi para turuan tayo, na kahit sa kadiliman, mailiwanag. Hinawakan ni Lemuel ang kanyang kamay. At hindi lahat ng liwanag ay nagmumula sa langit, sabi niya. Minsan, nasa puso rin natin ito. Habang bumababa ang gabi, muling kumislap ang mga bituin. Ang baryo, na minsan ay binalot ng takot, ay ngayon ay tahanan ng mga kwento ng pag-asa. Ngunit sa kalaliman ng kagubatan, may mga matang nanonood, mga nilalang na tahimik na nakamasid, marahil nagbabantay, marahil naghihintay. At sa bawat ihip ng malamig na hangin, tila may bulong na pumapailan lang, ang awa ang tunay na anting-anting laban sa kadiliman. Mula noon, ang kwento ng antingerong binata na nagpabago sa aswang na bangkilan ay naging alamat, hindi bilang isang babala ng halimaw, kundi bilang isang patunay na kahit ang pusong pinakaitim ay maaaring magbago kung may isang handang maniwala at magmahal.